Bakit nga ba maraming sanggol ang namatay dyan po sa SBSI o dyan sa tinatawag na isang kulto sa Socorro, Surigao del Norte? Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon, pero bago po yan ay welcome back muli dito sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti pong kalagayan, mag-iingat lang palagi sa ama po tayo naroon. At ito na nga, isang madam ang nag-demonstrate. Dahil nga ito raw ang nangyayari dyan po sa SBSI. Kaya marami ang mga sanggol na namatay sa mga kagagawan nito ngang kanila pong kinikilalang leader na si Senior Aguila. At base nga dito sa demonstration ni Madam ay talagang makikita po natin na yung mga sanggol na isilang po, no, yung mga bagong silang ay talagang hindi po magtatagal, mga kaibigan. Dahil na sa mayroon pong mga hindi maganda na proseso ang ginawa nito pong sila si Senior Aguila para po ay makalabas yung sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, mga kaibigan. At ito pala ang ginagawa nila. Kaya panoorin po natin ang video na ito, mga kaibigan, para malaman po natin ang mga nangyayari at bakit, ano ba ang dahilan talaga na marami pong sanggol ang namatay diyan po sa SBSI. Ito yung legs niya. Yan o, nakabikangkang, no? Nakabikangkang siya. So ngayon, ang sabi is, ganyan daw yan. Para siyang nakasandal. So, gawin na. Okay, right mga kaibigan, no? Baka hindi po ninyo naintindihan kung bakit ano po itong ginawa ni Madam. So ito po ay demonstration po niya. Yung mga unan ay ginawa po niya na parabang ito po yung isang babae, no, na manganganak, no. Ginawa lang po niya itong demonstration para maipakita po sa atin kung paano nga, no, paano po nila pinapaanak yung pong mga buntis na manganganak dyan po sa SBSI, mga kaibigan. Natin na. Ganyan. Ay, mali yata. Paibabaw ko na lang. Ganyan na lang. Ito yan nakabukangkang. Kita ninyo? So, ayan, lovely. So, ito yan siya. So, ito yung tiyan niya. Ito yung mukha. No? Ito yung mukha. So, tignan natin kung kita. So, ito yung mukha niya. Ngayon, una daw, di hirap na siya, no? Hirap na. Ngayon, andito si Jerry's, no? Mga kumadro na andito. Una, Nakabantay pa. tutulungan nila. Isa pa muna yung saglit, ha? Makita nyo talaga. Yan. So, ito muna. Ngayon, masakit yung no? Tapos ngayon, okay ka lang ba? Okay lang ba yung mo? Okay lang yung pukingking mo? Yung kailangan talaga nakabuka na makita ng walang hiyang Diyos ninyo. Kasi siya manyak siya kasi. Kaya gustong-gusto niyang nandyan sa harapan. Yung nakabukang pukingking. So, Manyak talaga. tignan natin. Grabe, ito Madam. Yes, so, mamaya natin yan. Ito yan si Buntis. Ito yan nakabuka. Diyan si Jerings. Andito yung kumadrona. Diyan yung doktor. Tatlo silang mga kumadrona, mga kaibigan ko. Okay. So, nahihirapan na siyang So, una yan, kanto muna. Ganyan. Tutulak ng kumadrona. Tutulak ng kumadrona yung pasasabayin, pairihin. Miri, ikaw, buntis, Gamitin ko si Jackie na isang buntis, Jack! Sige, Jack. Unto. Umiri ka. Ganyan.
I-push ko yung tiyan as in the full force talaga na minsan pa nga gaganon na. I-push. No, i-push. Ganon din dito. Ganon din dito. Yung isa din, ipupush, ipupush, ganyan. Push yung bata at habang umiiri. Ngayon, hirap na si Kumandrona, Ito yung mukha, ganyan siya. Ito yung tiyan. Sasakay ngayon si ganito. Sige, iri. Hay, hindi ako naghugas ng warba ko naghugas og libot. Nakatumarab ako sa candy nga taikanding. Pasensya. So, yan. Sasakay ngayon, ganito yan. Paanak. Hala, i-push talaga ang ganyan. Full na ganyan talaga. I-push habang umiiri si Jackie. So, ngayon Jackie, tignan mo Jackie kung tama ba yung aking Ito yan sa mukha niya. Ay, pasensya Jackie. Wala naman akong tuway Jackie. Sige lang. So, yan. Hirap na. Pinawisan na si Kumadrona. Pinawisan na. Ganyan. Sige, ganyan. Push! Talagang push! Sinong bata sa loob ng tiyan na hindi siya hindi siya na nagkabali-bali or hindi siya napatai sa loob? Dahil ganyan ang pagpupush. Ganyan. Grabe talaga. Hanggang sa ang naman, si Jackie namang buntis, nagre-reklamo, hindi na ako makahinga. Kagaya ngayon sa akin, hindi na ako makahinga. Naubusan na ng hangin. Habang pinapairi mga kaibigan ko, ganyan talaga. Ganyan. Hindi naman ganun ang pagpapaanak mga kaibigan ko. Okay, so sabi kaya daw nasasaktan na yung igaganyan yung legs. Kasi nasasaktan na. Kaya lang, saglit ha, maghanap ako ng tali para sa legs. Saglit muna ha. Kasi ititiklop daw ang legs. Kasi nga nasasaktan na. So, ayan, saglit ha. Ako'y tatali ko na lang. Kasi si Jackie hindi marunong hindi marunong manganak. So, tatali ko si Jackie. Yung legs ni Jackie, yung pukingking ni Jackie. Gibaklad na ni Jerin. So, Jack, tatali muna kita, Jack. Tatali kita, Jack, ha? Huwag kang maingay dyan, Jackie. Tatali ko para... Yan! Ayan na! Ganyan pala! Ang baho! Oh my God, Jackie! Naghugas ka ba, Jackie? Ay, sorry. Para lang magkaanak ka. Ayan na, ready na, Ayan, nakatikim na yan, nakatikim. Nakaano na, yung tiyan na lang. Habang umiiri si Jackie, ganyan. Full force, my gosh. Full force. Ngayon, hindi pa yung Kumadrona talaga. Gaganon pa yan. Gaganyan pa yan. I-push talaga para pumunta yung bata dito sa pukingking ni Jackie, lalabas at bubukas, mga kaibigan ko. Yan ang klase ng pagpapaanak sa kapihan. Ngayon, ito naman ako. Ako naman si Jerins. Hanggat hindi pa lumalabas yung bata, ako si Jerins, ako naman yung dudukot sa dudukutin. Jackie, knock, who's there? Dudukutin ng Panginoon yung pipi. I-check ang giti ni Jackie. Ang kapal na mukha, no? Ganun sila nagpapaanak. Ngayon,
sa akin na mabubuhay nga ang bata after na mailabas. Hindi ba, lasog-lasog na ang bata, no? Ano? From here, gaganunin. Tapos dito, sasakyan pa ang mukha ni Jackie. Pag hindi pa lumabas, sasakyan. Mga nabayo ang kumadrona. Okay, alright. Yan, mga kaibigan. So, ito nga, ang demonstration po ni Madam patungkol nga doon po sa kung mayroong mga anak dyan po sa SBSI o dyan sa sinasabing kulto sa Socorro, Surigao del Norte. No? Actually, mga kaibigan, ay nasa inyo po kung ano yung mga komento po dito sa demonstration ni Madam. Kung ito ba ay mayroong katotohanan or ito po ba ay nasobrahan po sa pag-demonstrate, mga kaibigan. So nasa inyo po mga kaibigan. Pero kung ito man po ay talagang nangyayari at ginawa po nila yan sa isang buntis na mga anak, mga kaibigan, ay sigurado po na hindi talaga itong sanggol na lalabas ay hindi talaga siya totally fit, mga kaibigan. At siguro kung makalabas man siya ng buhay ay sigurado mayroon na pong mga nangyayari sa kanyang katawan dahil nga sa masyado pong ano nila po sa tiyan ng isang buntis, mga kaibigan, na halos ay kanila pong pinipilit na lalabas po itong sanggol na sa loob po ng sinapupunan, mga kaibigan, which is ay may nakita po tayo na mga hilot kung paano po sila magpapaanak. Siyempre ay inano po nila yung tiyan ng isang buntis, pero inalalayan lang po nila, mga kaibigan. Hindi po nila pinupost ng sobra po ang pagpost. Parang inalalayan lang po nila pag iri ng buntis, alalayan lang po nila, mga kaibigan. Ganun po ang akin pong na panood na actual sa isang hilot, at sa hospital, iba naman din po sa hospital, di ba? So kung ganito po ang mga ginagawa diyan po sa Socorro, Surigao del Norte, sa isang kulto diyan na pinanguluhan nga ni Senyor Aguila. Kaya pala, mga kaibigan, na marami po ang mga naging nailibing na dyan na mga sanggol. At ang karamihan po ay ilang araw lamang galing po ng pagsilang, 2 days, 3 days o 1 week ay namamatay po, mga kaibigan. So dahil pala dito sa ginagawa po nila na pagpapaanak, mga kaibigan, dahil nga doon po sa SBSI, sabi nga nila, kahit na ano pang sakit ang dinaramdam mo at kahit na mga anak ka, ay bawal talaga na pumunta sa isang hospital, mga kaibigan, dahil ay sila na lang po ang naging mga doktor dyan, si Senyor Aguila. At yung namang mga karamihan kasi ay sobra po ang tiwala kay Senyor Aguila na talagang ligtas po sila pagka si Senyor Aguila na po ang talagang tumulong po sa kanila sa mga karamdaman at sa katulad dito na ay manganganak. So sabi nga ay andyan po si Senyor Aguila at doon pa nga siya nakabantay mismo sa labasan po ng bata, mga kaibigan, na ano kaya ang tinignan niya doon sa labasan po ng mga bata, mga kaibigan. Sabi pa nga ni Madam ay dahil manyak raw itong si Senyor Aguila, mga kaibigan. So si Madam po ang nagsabi nga na manyak daw, mga kaibigan. Actually, kung ang lahat po ng mga ating nabalitaan na mga sinasabi ng mga minor de edad na marami pong ginahasa itong si Senyor Aguila. So which is ay masabi po natin na manyak talaga itong tao na ito. Dahil nga sa
dami na po, no, ng mga nagreklamo na mga ginahasa na mga minor de edad pa talaga ang kanyang mga napipili, mga kaibigan, ano. So kaya nasabi po yan siguro ni Madam na manyak itong si Jerins Kilario dahil nga sa mga reklamo laban po kay Senyor Aguila, di ba, mga kaibigan. At yun na nga, no, patungkol nga dito sa demonstration po ni Madam ay alam po natin na si Madam po ang nakakaalam sa lahat po ng kanyang ginagawa. Ito ba ay may katotohanan or nangyayari nga pero hindi naman siguro ganun kabrutal or talagang ganun po ang nangyayari, no? So nasa inyo po, mga kaibigan, no, kung ano po inyong mga komento patungkol nga dito sa atin pong tinatalakay. Pero kung atin pong pagbabasihan ang mga nangyayari dyan po sa SBSI na marami pong sanggol na mga namatay, at yun na nga ang sabi ay hindi nga nagtatagal, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, ganun lang po, mga kaibigan. At yung mga sanggol ay mamatay na, mga kaibigan, no? So parang ganito po ang nangyayari siguro, mga kaibigan, no? Dahil nga kung ganun nga na sobra po ang pag-post sa isang buntis na mga anak, ay siyempre yung pong nasa loob po ng kanyang tiyan, yung baby, alam po naman natin na malambot pa yung mga ganun dahil yung mga buto-buto niya hindi pa talaga malakas, di ba? So may posibilidad talaga na magkaroon po ng diferensya yung pong katawan ng bata or baka yung ulo pa, no, ng bata, no, ng baby ang naging palaging na itulak, di ba, mga kaibigan? So meron po talagang epekto yan. At yun nga ang sabi ko, paglabas nung bibe dahil sa kanilang ginagawa na ganyan po na pamamaraan, ay hindi na po fit yung pong bata, di ba? So ilang araw po dahil mayroon na ngang sakit yung bata na nakuha niya galing pa lang po sa ilalim po ng tiyan ng kanyang ina. Kahit nga yung mga matatanda na pagka mayroon pong sakit at hindi nga maagapan kaagad, di ba? Ay halos yung iba ay hindi nga nila abot pa sa ospital dahil nga hindi na kinaya ng katawan. Paano pa kaya pagka ganito po na bagong silang, mga kaibigan? So, di ba? So, yan lang po, mga kaibigan, no? Basta para sa akin lang po, no? Kung ating obserbahan ang mga nangyayari, parang mayroon pong talagang ganitong pangyayari na pagpapaanak ng isang buntis ay talagang pinupirsya po nila, mga kaibigan, no? At ito naman pong si Senyor Aguila, andoon rin po siya, nakabantay doon po sa labasan po ng bata, mga kaibigan. Ano kaya ang kanya pong binabantayan doon, mga kaibigan, no? At bakit ay siya pa mismo ang nag-ano po doon sa mismong labasan ng bata, mga kaibigan, no? Na which is ay hindi po dia dapat yun gawin. Kung mayroon na pong kamadrona dyan, so sila na po ang bahala doon, di ba, mga kaibigan? Pwede po siya na magbigay kung ano man pong mga kailangan, gamot, dahil siya po yung leader, di ba? Pero nung kung sumali pa siya doon, ay hindi na po yun maganda, mga kaibigan, no? Talagang wala pong magandang ginagawa itong leader dyan po sa SBSI, mga kaibigan, na si Senyor Aguila. O, di ba? Kahit na nga yung mismong asawa ng babae, pagka manganak yung kanyang asawa ay nasa labas lang po. Yung nandoon talaga sa loob, yun lang kamadrona o sino man po yung helper ng kamadrona at yung ama
ay maghanda lamang no ng mga kailangan po ng kamadrona. Ganun lang po ang dapat gagawin. Pero ito nga si Senyor Aguila, para bang tama nga siguro naman ang sinabi ni Madam na dahil manyak nga, kaibigan, baka tiningnan po niya kung ano po yung mangyayari pagka lumabas po yung ulo na ng bata doon, mga kaibigan. Ewan ko kung ano po ang nasa isipan po niya, mga kaibigan. So, ayan lang po mga kaibigan, no? Kung ano po ang inyong mga opinion o komento patungkol nga dito sa ating pong tinatalakay na video, paki-comment na lang po dyan sa ating comment section, mga kaibigan. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari po ay paki-like naman po at paki-share na rin, mga kaibigan. At ako po muli ay magpapasalamat no sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video at mga news update, no. At sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga ka-OFW, mag-iingat po tayo, lalong-lalo na po ang diyan po sa bansang Israel, no, dahil ay ang giyera po diyan parang lumalala po ngayon, no. Kaya ay ingat-ingat po tayo diyan, mga kaibigan. So ako po muli ay magpapasalamat sa inyong lahat. At see you po sa next video ko. God bless all of us. At palagi lang mag-iingat saan man tayo naroon.